Pupunta dito yung ating mga alagang manok dahil kakabigyan lang natin ng feeds. Yan. Nagpainom tayo ngayon. Tapos nilako lang natin ng konting feeds. Tingnan natin yung ating mga alagang kambing dito. Yan, napakaganda na ng pangatawan ngayon. Tingnan nyo itong ating painted dappled. Pakalaki ng tiyan. Pakalapad oh. Yan yung ating painted dappled. Expected natin by February or March, early March, mga anak itong ating painted dappled na to. So ang nakasampa dito sa ating painted dappled na ito ay itong ating redback na si Kengkoy. Comment down below nga guys, ano magandang pangalan dito sa ating painted dappled na to. Wala pa kasi itong pangalan. Ito ay nabili natin unang panganakan pa lang. At yung si Hingi, yun yung anak nito. Ang anak nito ay dalawa, isang dappled. Ang problema lang ay namatay yung dappled. Parehas lalaki yung anak nito. So hopefully sana makababae naman ngayon. Yun yung inaabangan natin dito. Kasi ang naging problema naman natin dito, kaya namatay yung kanyang anak dahil mahina sa gatas, mahina magbigay ng gatas. Nasa handling din kasi pag minsan, kapag kinukulang sa nutrisyon o yung wala silang makuhang nutrisyon dun sa pinapakain or minsan ay kulang sa pakain, ang nagiging cause ng paghina ng gatas o hindi nagpo-produce ng gatas. Kaya kapag ganitong buntis ang ating mga alagang kambing, napakahalaga talaga na magbigay tayo ng ligumbre, magbigay tayo ng feeds, magbigay tayo ng vitamins, mag-inject tayo ng mga vitamins na makapag-supplement para makapag-produce na ng gatas. Kanina, hinilis ko yung kanyang may milk bag at yan, natalabsikan pa nga tayo sa kamay. Maraming gatas. So sana magtuloy-tuloy kasi yun nga yung ating ginagawa ngayon. Make sure natin na makapag-produce ng gatas para yung kanyang magiging anak ay hindi mabansot. Mapansin nyo yung ating kambing na si Hingi, kaya siya nabansot dahil wala talagang gatas yung inahin niya. Ang ginawa natin doon ay pure supplement lang ng gatas. Nabili na tayo ng milk replacer at yun yung pinapainom natin dito sa ating dun sa ating halagang kambing na singi. At para din maihanda yung katawan na inyong mga alagang kambing kapag tayo magpapasampa na, ay make sure na sa 5 months above bago nyo ulit pasampahan. Itong ating painted dappled na yan ay talagang inihanda natin yan para sa next breeding. Hindi natin minadali dahil nung ito ay nakuha natin ay talaga namang namayat, bumigay yung kanyang pangatawan. Kaya hindi natin agad siya minadali na pasampahan dito sa ating bak na si Kengkoy. Yan, hindi natin agad siya pinasampahan. Kasi hinintay natin na mag 5 months, makarecover talaga yung kanyang katawan, makabawi. Para sa susunod na breeding ay maganda yung mailabas ng mga anak. Hindi nabigla, hindi mabibigla yung katawan, hindi bibigay yung katawan. At the same time ay yung pag-produce ng gatas ay maibigay niya dun sa kanya magiging anak. Napaka-importante din talaga na kapag sa breeding ay inihahanda natin yung katawan ng ating alaga. So itong kambing natin na ito ay siya ay bata pa, no? Halos pangalawang pagbubuntis niya pa lang ito. Sa unang pagbubuntis, siguro bata ito nung nasampahan. Kaya siguro ganun. Pero titingnan din natin kung ano ba yung magiging resulta ng ating ginawang program para mapaganda itong kanyang pagbubuntis. At the same time ay inaalagaan talaga natin, binibigyan natin ng attention, di tayo nagkukulang sa vitamins. At the same time ay kompleto sa mga supplement na kailangan, nagbibigay tayo ng dairy cattle concentrate, ng feeds. At the same time ay yung mga ligumbre na napakahalaga sa pagbubuntis ng ating mga alagang kambing. At the same time, ito naman yung ating kambing na si Bunog. Padalawang pagbubuntis niya rin at kitang-kita nyo ang lapad na ng kanyang tiyan. Expected din natin February or early March din, manganak itong ating kambing na si Bunog. Bago natin to napataba ng ganito ulit ay talaga namang napakahirap din. Dahil sa una niyang pagbubuntis ay bumigay din talaga yung kanyang pangatawan. At ngayon, kahit pa paano naman, ay naibabawi na natin, naiiraos na natin
Yan din yung talagang kailangan ng ating mga alagang kambing. Huwag natin madaliin yung kanilang paglalandi. Porket nakaglandi na yung ating kambing ng 3 months ay papasampa na natin, or 2 months papasampa na natin. Kapag hindi pa talaga handa yung kambing natin, eh huwag natin pipilitin. Dahil syempre, sabi nga ay mahirap kapag hinog sa pilit. Dahil hindi rin talaga makakapaglabas ng maayos yung ating alagang kambing. At the same time, kapag breeding naman, napakalaga na huwag natin pasampan yung ating mga alagang kambing kapag nasa murang edad pa lang sila. Ang mga kambing kasi usually naglalandi sila 6 to 8 months, yan, naglalandi na sila pag ganyan. Pero hindi talaga advisable na pasampahan natin sa ganung murang edad dahil yung magiging anak nila ay posible na hindi rin nila maalagaan, posible na sa panganak ay mamatay yung anak at or sa kasamaang palad mamatay din yung inahin natin. Kaya napaka-importante na sa tamang edad tayo magpapasampa o sa tamang edad natin pagbubuntisin yung ating alaga. Dito sa ating kambingan, usually 1 year old pataas tayo nagpapasampa, or maganda nga 18 months, 1 year and 6 months natin pasampahan yung ating mga alaga. Dahil doon, sure na sure tayo na matured na yung katawan ng ating alagang kambing. At the same time, hindi na siya mahirapan sa panganganak. Marunong na rin siya mag-alaga. At the same time, ay yung kanyang magiging anak ay quality. Kasi handa yung katawan ng ating alagang kambing, matured na siya, hindi siya bata, maalagaan niya ng maayos yung kanyang anak. Yun yung mga advantage kapag nasa breeding. Yun yung advantage kapag magbibreed tayo ng matured na yung ating kambing. At the same time ay nasa kondisyon yung kanyang katawan. Napakalaga na kapag hindi pa buntis yung ating alagang kambing, ay doon na tayo mag-deworm. Huwag pa natin hintayin na mabuntis yung ating alaga at saka pa lang tayo magdi-deworm. Dahil may epekto rin minsan ang dewormer sa pagbubuntis ng ating mga alagang kambing. At the same time, bukod sa pagpupurga, ay napakahalaga din yung stress ng ating mga alaga. Dapat mabantayan natin, baka kasi binubuli na siya, o baka naman sinasampahan siya ng bak, ng paulit-ulit. Possible na malaglag o maagasan yung ating alaga. Yung stress ng mga alagang kambing natin ang nagiging dahilan kung bakit naaagasan sila, namamatay. Yun yung mga kailangan din nating bantayan sa pagbubuntis ng ating mga alaga. Kaya dito talaga sa mga alaga natin ay binabantayan natin ng mosto yung mga buntis nating kambing. Minsan tuwing alas 10 or alas 11 pupunta pa tayo dito just to make sure na okay sila. Just to make sure na may pagkain sa kanilang pakainan, kasi sabi ko nga sa inyo, ad libitum yung ginagawa natin diskarte sa ating mga alaga. Kaya minimake sure talaga natin na may pagkain sa pakainan yung ating mga alaga para na rin sa kanilang pagbubuntis. Ayaw kasi natin na magugutuman sila. Ayaw natin na makukulangan sila ng nutrisyon na kailangan nila sa kanilang pagbubuntis. Kasi yun ang pinaka-crucial part. Kaya tingnan nyo itong ating kambing na ito, yan o, sa kanyang ina. Napakaganda ng kanyang pagkaka-breed natin dyan. Hinanda talaga natin itong inahin. Almost 6 months pa nga to bago nasundan. Ganun natin, kasi yung unang panganak nito, bumigay talaga yung kanyang pangatawan. At kahit nga, buti nga ngayon nakakabawi-bawi na, kita-kita nyo sa kanyang katawan, mataba. Pero hindi pa rin natin yan, pag naglandi yan ng 2 months or 3 months, hindi natin papasampahan yan. Kung maaari, 5 months, yung talagang naka-prepare na o handa yung katawan ng ating kambing, para sa ganun ay maganda yung kanyang pagbubuntis. Yan, sana naging tulong sa inyo itong vlog natin na ito, at sana ay makatulong din sa inyo sa mga gusto rin magsimula sa breeding ng kambing. Kasi itong bower medyo maselan sa pagbubuntis, kaya kailangan talaga natin din bantayan. Kaya sana itong vlog na ito ay nakatulong sa inyo. At kung meron tayong mga maling nasabi, ito po ay based on my experience lamang. At malaya po kayo mag-comment at mag-suggest ng inyo pong experience din sa inyo pong kambingan. Kaya yan, this is your Millennial Farmer, ang Hello One Adventure. At hanggang sa muli, paalam.